Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Oras, 54 minutos makalipas ang alas 9. Siguro yung iba nagulat. Programa lang namin kahapon kasama si Gary ay bigla naman ako nag-live. Naka-live po tayo sa aking personal na Facebook account. Naka-live din po tayo sa ating Facebook page na Usapang Gobyerno with Christian Grabador. Tayo po ay mamaya mag-upload din sa Facebook, sa YouTube ng ating video na ito. Ako po ay mapalad sapagkat ngayong gabi, talaga namang iniisip ko na lang talagang ituloy yung aming programa ni Gary na Agri sa Bagong Pilipinas. Pero kaninang umaga, ako pinakatanggap ng tawag sa aking lagi naman talagang sumusuportang tao na ayaw magpabanggit. Ang sabi niya sa akin, bukod dyan sa iyong programa, mag-vlog ka. Sabi ko, nako, matrabaho yung vlog kasi sabi kong ganyan. Kakain ng oras, kakain ng araw, kakain ng panahon. Mag-vlog ka. Sabi ng ganyan, mag-vlog ka. Kung ano man yung mga pwede natin pagkatulungan, kung ano naman ang inyong kung ano naman ang pwede kong maitulong sa iyo, gagawin ko. Tulad ng dati, ako sa totoo lang, sino bang tatanggi? Pinadalahan ho ako ng binilan ho ako ng camera, bundle. Pinadalan ho ako, yan. Ito. Pinadalan niya ako. Pinadalan ako ng itong ginagamit ko ngayong microphone. Binigyan ako ng pambili, pinadalan pa ako ng ibang mga materyales. So, sinong hindi sisipagin? Sabi ko, sino ba naman ako? Sige nga, subukan natin. Anyways, sa totoo lang, ako ho'y nagdadry run lamang. Kung ito ba yung aking pagbablog, ito bang aking paglalive, kakagatin pa ng aking mga dating tagapakinig at tagapagsubaybay. Kung mapapansin ho ninyo, nung bago mag-2022 election, ako talaga laman lagi ng social media, nagbablog tayo nagla-live, at may mga agenda tayong isinusulong. So, namutawi ngayon sa aking isipan na hindi siguro masama kung kagatin natin ang pagkakataon na ito. Hindi siguro masama na gamitin natin ang pagkakataon na ito para naman sa gayon makatulong tayo sa ating mga kapwa. Makatulong tayo sa ating kapwa Pilipino dahil papalapit na ang 2025 election. I think 113 days o 113 days to go na lang kung hindi ako nagkakamali. Pipili na tayo ng 12 senador at yung mga nasa lalawigan ay pipili ng gobernador, vice-gobernador, lahat naman pipili ng congressman, pipili ng mayor, vice mayor at pipili ng mga konsihal. So, maging epektibo siguro na hindi man tayo mangampanya para sa mga kandidatong ito, maging bahagi tayo ng pagpili o ng pagpili ng mga botante kung sino-sino ang iboboto nila. Hindi naman natin dinidiktahan bagkus ay tumutulong tayo sa pagsusuri kung paano ba nila pipiliin ang mga kandidato. Alam po ninyo, isang malaking bahagi ng ating sinusulong sa lipunan, katuwang itong ating mga leader, ay ang mabuting pamamahala o yung good governance. Marami hong kandidato na nagsasabi na sila ay para sa good governance, sila ay para sa mabuting pamamahala, sila ay mabuting leader. Pero hindi naman ho nila na isa sa puso't na ipakikita. Meron lang mangilan-ngilan na mayor, meron lang mangilan-ngilan na mga halal ng bayan na kinatataglayan ng ganitong uri ng konsepto. Ang mabuting pamamahala ho ay isang konsepto na naglalayong maghatid at maghatid ng kapakanan at kaunlaran sa mga mamamayan. Narito ho ang ilan sa mga katangian nito. Unang-una ho sa lahat, yung pagiging epektibo at naisasagawa ng mabuti ang mga plano at programa ng pamahalaan upang makamit ang mga layunin nito.
Pangalawa ho ay isang pagiging mahusay, ginagamit ng maayos at matalino ang mga pondo at resources ng pamahalaan. At pangatlo, pagiging isang matapat, walang korupsyon at panunuhol sa mga transaksyon at operasyon ng pamahalaan. At kasama na rin siguro dito ay ang pagtanggap ng mga suhol at pagiging korap. No? May pananagutan. May mga pananagutan ang mga opisyal at empleyado. So, ibig sabihin, hindi lang mga halal ng taong bayan ang dapat na magkaroon ito. Kung hindi, pati yung mga kawani ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Magkaroon kayo ng pananagutan sa inyong mga aksyon at inyong mga desisyon. At higit sa lahat ay pagiging makatao. Ginagalang at pinoprotektahan ang mga karapatan at dignidad ng bawat Pilipino. Sumunod ay makakalikasan. Itong makakalikasan aspeto na ito ay talaga namang parang nakakabit na lang pero hindi isinasabuhay. Dahil sa tuwi-tuwi na nagkakaroon ng baha at patuloy na pagbaha sapagkat number one, hindi ho natin naalagaan ng mabuti ang kalikasan. Lagi lang natin sinasabing tayo ay makakalikasan. Tayo ay nagmamahal sa kalikasan. Tayo ay sumasali sa mga aktibidades na pumoproteksyon o nagpoprotekta sa ating mahal na kalikasan. Pero wala naman halos lahat. Hindi ko naman sinasabi na buo. Wala naman akong nakikita, lalo na sa Kalakhang, Maynila, na mga inisyatibo. Maliban lang doon sa ilang mga LGU pala. Mga inisyatibo ng mga pamayanan, ng mga mamamayan. Sapagkat lagi na lang natin inaasa ang pagkilos sa pamahalaan. Pagkatapos ba natin bumoto, tayo ba ay dapat nang manahimik at isang tabi na natin ang ating pakialam para sa mga gampanin ng iba't ibang aspeto ng pamahalaan. Tandaan po natin na ang pamahalaan ay ang mamamayan. Ang gobyernong ito ay tayo. Marapat na nagkaroon lamang ng pagkakataon na naghalal tayo ng mga leader sapagkat kung ang buong Pilipino ay pakikinggan o gagawa, ay dapat merong magtitimon ng ating gobyerno. No? Mapatungkol tayo sa pagtitimon ng gobyerno. Noong nakaraan 2022 election, nanalo ang Presidente Bongbong Marcos. Nanalo ang Vice Presidente Sara Duterte. Nanalo ang 12 senador. Nanalo ang mga gobernador, mga kongresista, nanalo ang mga party list representatives, nanalo ang mga mayor, nanalo ang vice mayor, nanalo ang mga konsyal ng iba't ibang LGU. Yung aso ng kapitbahay namin ay supporter ko po yan. Nakikinig po yan. Gusto rin niya magpa-shot po. So, mabalik tayo sa ating agenda. May mga pagkilos na nagsasabing na may bahid-dungis ang nangyaring eleksyon ng 2022. So, kagatin natin yung argumento na yon. Lipas na, pero dahil papalapit na yung eleksyon, gusto ko lang pag-usapan. May dayaan di umano. Kung bibigyan po natin ng bahid-dungis ang nangyaring halalan, ang resulta ng halalan, dapat intindihin natin na may epekto ito, hindi lang sa presidente, sa vice-presidente, sa senador, at sa lahat. Bakit? Ang eleksyon po ay parang isang, ang resulta po ng eleksyon ay parang isang nasa cashier. Pag nabago ang isang digit dyan, nabago ang isang numero, sumobra, nabawas, nagkulang, apektado po ang lahat ng inventaryo. Ganon din po sa eleksyon. Pag may binago sa resulta sa isa, posisyon, down the line po yan. So, ang lohika ko pong gustong iparating sa inyo, kung katanggap-tanggap sa mga mahuhusay at mga bihasa, ay number one,
kung magdududa ho tayo sa resulta o may pagdududa ho tayo sa resulta ng pagkapanalo ni Presidente Bongbong Marcos, marahil same logic will apply na sa iba't ibang posisyon pa. Ano? Hindi naman po pwedeng yung boto lang na nagalaw, yung boto ng iba na hindi nagalaw. Imposible yun. Dahil ang eleksyon, tulad ng sinabi ko, ay parang cashier yan. Sunod-sunod ho yan. Pagka may nabago, may nagkulang, may naggalaw na digit o numero, ang epekto po niyan ay sunod-sunod. Ano? So, balik naman tayo sa ating aspeto, sa ating paksa na mabuting pamamahala. Mamaya ko na po babanggitin isa-isa yung mga nagsa-shoutout, nagpapa-shoutout. Ano? So, sinasabi dito na isang aspeto ay pagiging transparent. May malinaw at bukas sa publiko ang mga desisyon at aksyon, operasyon ng pamahalaan. Kaya nga merong full disclosure bulletin. Ewan ko kung kayo ay ugali ninyong tignan yan. Ako kasi pag pumupunta ako sa mga ahensya ng gobyerno, tinitignan ko yan. At awa naman ng Diyos, lahat ng napuntahan ko, talagang may full disclosure bulletin. Ang huling-huling ang napuntahan ko ay sa city government ng Muntinlupa. Nung ako ay kumuha, nagbayad ng aking tax sapagkat ang inyo pong lingkod ay isa na pong ganap na BIR registered consultant. So tayo po ay isa sa mga isang consultant na, ayan po, nakarehistro po ang ating pagiging consultant. Hindi po tayo consultant lang sa tabi-tabi. Tayo po ay meron ng tinatawag na registration. At ito po, may resibo po tayo. Ayan. Ito po'y galing sa BIR. Binayaran ko po ito. Ayan po. Ayan po. Ha? So, hindi ho tayo hausyaw. Tayo ay consultant na nagbibigay ng resibo sa mga serbisyong ating tatanggapin. Sa mga susunod po, nagkaroon tuloy ng commercial, yung ating vlog. Anyways, yun nga, transparent. Dapat to, talagang transparent. Nakapaloob ho yan sa isang mabuting pamamahala. Yung pagiging transparent. Ulitin ko po, ang aking po mga sinasabi ay base lamang po sa aking pananaliksik. Marahil at malamang may iba't iba pang mga mas magagaling na tagapagpaliwanag tungkol sa mabuting pamamahala. Sapagkat ito pong aspeto, ito pong subject matter na ito ay talagang namang napakalawak. Yung aking pong binibigay lamang sa inyong pagpapaliwanag ay sa abot po ng aking makakaya at abot po ng aking pananaliksik. Dahil nahihiya po ako magbigay ng puro kasinungalingan dito sapagkat nanonood live ang aking dalubguro mula po sa Arellano University College of Art and Sciences ng Political Science. Ang wala pong iba kundi ang napakasipag na kagawad ng Pateros, ang aking pong professor, Doc Ariel Bautista, napakagwapo, napakabait, napakasipag. Ay bapatiin ko na rin siyempre yung aking isang napakasipag na professor na si Professor Marlon Villarin. At yung isa na rin pong professor na nandiyan dyan at palaging gumagabay sa amin, si Professor Hermo Henes. At yung nasa office ni BPAA, si Dr. Rojas. Napakasisipag po ng mga professor ko na yan sa Arellano. At may mga utang pa ako dyan sapagkat hindi ko pa sila naiimbitahang magkape. Hayaan po ninyo, magkakape po tayo sa mga susunod pong araw. Ano? So, ang mabuting pamamahala ay mahalaga dahil nagdudulot ito ng kaunlaran. Kaunlaran at tumutulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya, tumutulong ito sa pagpapaunlad ng edukasyon, kalusugan at iba't ibang sektor ng lipunan. Sapagkat kung ang mabuting pamamahala po ay mawawala sa isang pamahalaan, mag-aapektuhan po ang serbisyo sa edukasyon, kalusugan at iba't iba pang pangunahing serbisyo na ibinibigay sa pamahalaan. Ano? So, nagbibigay ito ng seguridad. Tinutugunan nito ang mga pangangailangan sa seguridad sa proteksyon ng mamamayan. Nagtataguyod din ito ng katarungan. Tinitiyak nito ang patas at makatarungan na pagpapatupad ng batas. Sapagkat kung may good governance ang isa pong leader o isang opisina o isang pamahalaan, hindi po ito may impluwensyahan ng kung sino man.
magdidesisyon ito batay sa batas, magdidesisyon ito ng naaayon sa regulasyon at ng mga alituntunin pinahiiral ng ating pamahalaan. Nagpapalakas po ito ng demokrasya. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na lumahok sa mga usapin ng pamahalaan. At sa kabuuan po, ang mabuting pamamahala ay isang mahalagang pagsalik sa paggamit ng isang maunlad, makatarungan at mapayapang lipunan. So, yun naman po, meron na naman akong follower, meron na naman akong live, yung amin naman pong pusa. Kanina, yung aso ng kapitbahay, ngayon pusa. Sapagkat dry run pa lang po ito, mga kasama. Wag ho kayong mainis o wag ho kayong mangamba. Nagda-dry run pa lang po tayo, tinitignan pa natin kung ano mga pwedeng develop. Ayun, mukhang nag-uusap, mukhang gusto sumabat ng pusa namin. Ano? Si Direk Chokoy Torres, nakita ko. Direk Chokoy, kamusta ka? Sige, batiin muna natin yung ating mga nagsha-shoutout dito. Siyempre, andyan dyan si Kuya Ardel del Rosario ng Binyang, anak ni Tita Adel. Si Brother Jimmy Rivera Kayong. Andyan dyan din, siyempre, si Maru. Si napakagandang kaibigan natin, si Ate Alessa Cheng. O si paring J.M. Moldes. Ayun, mukhang nag-away na yung pusa. Anyways, andyan dyan din ang susunod na konsyal, SB member ng Jones Isabela, konsyal, at maglilingkod sana ipanalo ito ng Jones Isabela sapagkat ito'y kasama din natin sa pakikibaka, si Kuya J.R. Vallejo. Miss ka namin, Chairman. Miss ka na rin namin. Miss na rin kita, Maru. At syempre, andyan si Master Mason Flores. Nako, ayan, nag-away na sila. Andyan din yung napakasugid kong ang lagi kong kaibigan. Si Kunsihala Lailani Calvadores ng Taguig. Si Rica Gravador, andyan din. Binabati natin siya. Si Mel, andyan. Si Mel, napakabait dito ni Mel. Lagi ako sinusuportahan ito ever since. Mel, may utang pa ako sa iyong kape. Pasensya ka na. Ngayon lang tayo na libre, Hopefully, this week, lahat kayo makapagkape tayo. Either kayo magpapakape sa akin o ako. Ganun lang naman yun. Doc Martin Giron, tumatakbong konsihal ng Leyte sa Tanawan, Leyte. Si paring Warren Villas. Of course, si Doc Ariel Flores Bautista. Napakasipag na kagawad. Mami ko, si Mami Ann, mula sa Dubai. Sa Dubai pa yan, si Mami Ann. Nanonood din. Nagsagutan yung mga pusa. Arevalo Malianes Lin. Si Dennis, Brother Dennis. Si Cap Marie, andyan din. Kapitbahay ko, si Putol Cedric. Dan Catabuena, hi. Jennifer Kainoy, hi Jennifer, taga Sanaka, Kakiwanyans ko yan. Si Tito Jeff, andyan din, syempre. Si Rachel, Elaine, Di Colongo ng Bayanan, hello sa'yo. O si Lester, Panganiban din ng Bayanan. Risa Rodriguez ng Las Piñas, hello. Ninang Amara, si Ninang to, ng Landayan. Nako, nanood din pala, nakawatch din pala sa atin, si Konsyal Metong Sibilla. Paring June, kamusta ka na? Andiyan din si Tuno ng Alabang. Si Nick Manangan. Andiyan din. Don Berdan ng si Don Berdan taga-Atimonan ito sa taga-Atimonan, Quezon, pero alam ko nasa Caloocan siya. Si Mami Aurita Kubakob Tulay, andiyan din. O si paring Jeff Biado Hardulin, pare magpapagawa ako ng tarpaulin sa iyo ng signage bukas para ilalagay ko dito sa aking papagawa ko sa iyo mamaya, pare. Condolence sa tito mo, Si Angelica Grabador, pinsan ko yan. Si Susain Malaka, asawa ng pinsan ko. So okay, so sa inyong lahat. Pagpapatuloy ng ating programa, tayo naman syempre tinignan natin yung mabuting pamamahala, diniscuss natin, dapat alakayin din natin ano ba yung katangian ng isang mabuting at mahusay na pinuno, di ba? So, isa sa mga katangian ng mahusay at mabuting pinuno ay actually isang katangian ng isang mabuti at mahusay na politiko. Kasi kung pinuno, di-discuss natin yan pagkapanalo na. Politiko muna kasi politiko yung ating
makakaharap ngayon, no? Isang lingkod bayan na nagpapakita ng mga katangian na nagbibigay inspirasyon at nagdudulot ng pagbabago. Naku po, kung ang isang politiko ay nagdudulot ng inspirasyon at nagbibigay ng inspirasyon at nagdudulot ng pagbabago, dapat nyo yung iboto. Kasi yung politiko na yan, ang touch ng inyong puso at kaisipan, so ibig sabihin, in-inspired niya kayo sa mabuting pamamahala. Maraming mga politiko kasi, hindi naman lahat, na talaga namang lantaran ng ginagawang pambabalasuba sa kaban ng taong bayan at sa liderato niya. So, kung yan in-inspire kayo sa mabuting pamamahala, i-share ninyo sa tao para alam ng tao na itong politikong ito pala ay dapat nating suportahan at dapat nating tularan at dapat nating ipanalo. Dapat nating ipanalo. Narito ang ilan sa mga katangian na dapat taglayin ng isang mabuting politiko. Number 1, meron siyang integridad at katapatan. Integridad at katapatan ang pinag-uusapan. So, integridad at katapatan, unang-una sa sarili, pangalawa sa pamilya, pangatlo sa lipunan na kanyang ginagalawan, at pang-apat sa bayan. Bago siya maging tapat sa bayan, dapat maging tapat muna siya sa kanyang sarili. Kung ang sarili niya mismo niloloko niya, paano siya magiging tapat sa bayan? Diba? Pakahirap nun. Tapat ka sa iyong sarili, dapat maging tapat ka sa iyong bayan. Bago ka maging tapat sa iyong bayan, maging tapat ka muna sa iyong sarili. Ang isang politiko na may integridad ay hindi nag-aabuso sa kanyang posisyon para sa personal na kapakinabangan. Pakadami nito. Hindi kasi maaalis Halimbawa, tumawag tayo kay ganito, pare, pakiusap sana itong ganyan, itong ganon. Alam po ninyo, nung ako ay nasa serbisyo pa, pagkat ako po wala na sa serbisyo. Ako po isang simpleng mamamayan na lamang. Marami po talagang tumatawag at nagpapatulong. Unang-una, sa kadahilanang ang pila naman talaga napakahaba. At may mga dahilan din naman para sila naman ay tulungan. No? Tulad nung ako'y nasa SSS, merong nagpapatulong na bedridden, hindi makapag-akop o yung annual confirmation of pensioner, ipinakikiusap natin yan sa mga branches, lalo na sa mga branched na mga pagagaling. Pinakikiusap natin yan na baka po pwede, i-zoom na lang, i-Skype na lang, makita, picturean, hawak yung kalendaryo, na sila ay buhay pa. Yung iba naman pinagbibigyan, may mga iba din na hindi tayo napagbigyan, pero wala naman tayong masamang no hard feelings tayo sa kanila sapagkat ginagawa lang nila yung kanilang trabaho. No? Pero yung atin lang kasi is a consideration. Tapat sa kanyang mga pangako. Ang mga politiko, sabi nga nila, promise are made to be broken. Pero yung ibang mga politiko, sana nga naman, pag kayo'y nangako, tuparin ninyo. Sapagkat ang taong bayan na inyong pinangakuan ay umaasa dahil sila ay nagtitiwala po sa inyo. Kaya naman sila ay umaasa na tutuparin po ninyo yung inyo pong pinangako sa halalan na paparating. Kaya naman yung iba, Diyos ko po, huwag nyo namang gawing libangan ang pagiging sinungaling at pagiging, meron kasi akong isang kakilalang politiko. Ako hindi ko nababanggitin ng pangalan, baka kakilala din ninyo. Nung eleksyon, we have a constant and very smooth communication. Nung natapos na eleksyon, nag-text na ako, ang sabi ko, nangangamusta lang naman ako. Hindi naman ako hihingi ng pera, hindi naman ako nagsusulisit. Ang sabi sa akin who you? Yun ang reply sa akin ng politika. Hindi na ako nag-text hanggang ngayon. Siya naman ang tumatawag, hindi ko na siya pinapansin, bahala siya sa buhay niya. Diba? Kasi wala namang kwentang pag-uusapan pa kung nung una hinuyo mo na nga ako. Diba? So, sana naman maging tapat kayo sa inyong mga pangako. Sundin ninyo yung inyong sasabihin sa publiko.
Pangalawa, liderato at kakayahang mag-inspire. Ito rin yung sinabi ko sa inyo, maintakin ninyo ang katangian ng aspeto ng isang mabuting pamamahala ay katangian din ng isang mahusay at magaling na politiko. Meron tayong malinaw na vision. Sana meron ng lahat ng politiko na kumakandidato ngayon na vision para sa bayan. Nililinaw ko para sa bayan. Baka mamaya, sabi mo, vision lang. Vision pala yon para sa kanyang sariling interes. Kawawa ang taong bayan. Huwag po natin payagan at patuloy na mamayagpag ang mga kandidato na gagamitin ang mga personal, ang mga kapangyarihang ibinibigay sa kanila o minamandato sa kanila ng batas para sa mga personal nilang mga pangangailangan at tustusan ang kanilang mga personal na gawain na hindi naman naaayon sa tinakda ng ating batas. Marami po akong kakilalang politiko na ganyan na sana naman magbago na kayo. Kasi ang taong bayan ay sawang-sawa na sa paghahalal ng mga politikong kagaya ninyo. Pero marami din akong kakilala na mga politiko na talaga namang on the spot, 24/7, hindi na yata natutulong. Talaga namang laging nagseserbisyo. Tuwang-tuwa ako, nagseserbisyo sa bayan. Marami, nagkalat sila. Marami silang mga politiko na talaga namang ibang klase. Nasa pwesto at wala sa pwesto, tumutulong sa taong bayan. Tumutulong sila sa taong bayan sapagkat nasa puso nila ang paglilingkod. Sabi nila kung wala naman sa pwesto, meron pa naman susunod na eleksyon, importante tinutulungan nila ang kanilang nasasakupan. At syempre, may kakayahang mag-udyok. Mag-udyok na gumawa ng tama. Huwag mag-udyok na gumawa ng mali. Pag ang politikong ito ay may kakayahang mag-udyok ng mali, huwag nyo nang bigyan ng pagkakataong iboto sa darating na 2025 election dahil hindi yan makakatulong sa ating tinataguyod. Na mabuting pamamahala. Itong mabuting pamamahala ay panawagang upo na sinisimulan ko ngayon sa mga tao. Huwag na kayong tumingin pa sa kung kani-kanino. Simulan ninyo ang mabuting pamamahala sa inyo. Huwag nyo munang hanapin yan. Sa mga botante, huwag nyo munang hanapin yan sa mga kandidato kung hindi ninyo taglay. Huwag niyong hanapin ang mabuting pamamahala at magiging mabuting liderato, mabuting leader, mabuting politiko. Sa mga politiko, kung kayo mismo, hindi kayo mabuting botante at mabuting miyembro ng lipunan. Diba? Napakasimple lang naman nung ating gagawin. Sumunod lang kayo sa batas trapiko. Pag red light, huwag kayong tumawid. At pagka naman kayo naglalakad sa sidewalk o sa daanan, huwag nyo naman sakupin lahat, pati yung kalsada, sinasakop ninyo. Na parang kayo lang ang may karapatang gumamit ng kalsada. Tandaan nun ninyo, ang kalsada, ang daanan, para ho sa mga sasakyan at mga tumatawid. Pero yung mga tumatawid naman, yung mga naglalakad, Diyos ko po naman, sa sidewalk naman kayo maglakad. Kapansin-pansin mo yan. Na talaga namang yung iba gumigit na pa, halos parang gusto na yatang masagasaan sila. Diba? So, ikatlo, kaalaman at karanasan. Ako, sa kaalaman, hindi ho sinasabi ng batas na kailangan graduate ka. Sabi ng batas, marunong ka magbasa at sumulat. Hindi nga nakasulat doon kung marunong ka umintindi. Yung iba marunong bumasa, marunong sumulat, hindi naman nakakaintindi. Diba? So, sa karanasan, marami namang mga kandidato ngayon na walang karanasan sa mga tinatakbuhan nila, pero talaga namang ang gagaling. At may mga karanasan personal naman na maibabahagi. No? So, wag natin isarado dito sa kaalaman at karanasan ang pagpili sa mga kandidato. Bigyan natin ng pagkakataon din yung iba na sumusubok sapagkat gusto talaga maglingkod. May mga kandidato kasi na paulit-ulit na nating hinahalal, patulit-ulit na nating inuupo sa pwesto. Ganun at ganun pa rin. 'Di ba? Talo na ang kaibigan. Wala nang pakinabang ang kaibigan, pati bayan wala pang pakinabang. May kakilala akong mga ganyang kandidato at politiko. Ikaapat ay pagmamalasakit sa mamamayan. Nako, kung ang kandidato, mga politikong tumatakbo at napipisil ninyo, talaga namang mismong kayo hindi matutulungan sa oras ng inyong pangangailangan, baka naman huwag nyo nang ihalal yan. Sapagkat kung yan hindi mapapakinabangan ngayon,
sa paghihingi ng tulong, pero wag nyo naman may na paghihingi ng tulong na halos pati pambili ng tubig, naputulan ng kuryente, reseta na paulit-ulit, patay na, nalibing na, pinapatay pa ninyo, hinihingi ninyo ng tulong sa mga politiko. Kaya nagkakaroon ng korupsyon eh. Sapagkat tayong mga mamamayan, sinasamantala itong eleksyon na ito. Talagang ginagawang hanap buhay. May magsusulisit, hindi pa nagkakape ang politiko, di pa nagkakape ang mga nakaupo sa pwesto, mga lingkod bayan natin. Talaga naman nakapila na sa bahay, hihingi ng pambili ng ganito, ng ganyan, ng ganon. Wala naman hong masamang humingi. Pero wag naman hong paulit-ulit, sapagkat wala naman din hong ibibigay ang mga yan na sobra. No? Kaya nauudyok silang magnakaw sapagkat para masustinahan naman yung inyong mga paulit-ulit na hinihingi sa kanila. At yung mga resetang ginagamit ninyo, Diyos ko po naman, mga 2015 pa yan. No? Bigyan naman ninyo ng konting urbanidad at sibilidad. Ang pagiging sibil ang inyong mga sarili. Yun na ba mga responsibilidad ninyo? Huwag nyo naman iasa sa mga politiko. Diba? Pambili ng gamot. Naninigarilyo kayo, bigla kayong inubo, nagpareseta kayong gamot, ihingi nyo sa politiko. Naputulan kayo ng kuryente sapagkat panay ang scatter ninyo, panay ang sugal ninyo. Ngayon, hihingi ninyo sa politiko. Biglang magbe-birthday kayo, hihingi nyo sa politiko. Pag di kayo napagbigyan, sasabihin nyo, walang kwentang kandidato yan. Nagiging basihan na lamang sa inyo yung paghihingi. Huwag naman po sana natin gawing kaugalian yon sapagkat hindi maganda. Yung pagsusulisit, lahat isinulisit ninyo, pagpapagawa ng bahay, yung maging responsable din naman tayong mamamayan. Huwag nyo laging hahanapan yung mga kandidato, sapagkat yung iba dyan, talagang mga walang pera, gusto lang maglingkod. Yung iba naman dyan, talagang galing sa kawalangyaan ng pera, pero hindi naman ninyo makukuha yan. Kayo mag-alala. Huwag na kayo magsubok. Ano? So, pagmamalasakit at pagmamahal sa mamamayan. Susunod, mahusay na komunikasyon. Ako, may mga politiko, tulad nung sinabi ko sa inyo nung nakaraan. Next ko, nung election last election, talaga naman constant sapagkat kailangan ng tulong. Nung natapos na kayong pakinabangan, ayun na, hindi na kayo kinakausap, hindi na tayo kinakausap. Huyo na tayo, hindi na tayo nabalikan. Ang isang mabuting leader, mabuting politiko, hindi kumakaligta o kumakalimot na kausapin ang kanyang mga leader, ang kanyang mga botante, ang kanyang mga follower. Kaya ako naman, sa totoo lang, sa mga tumutulong at sumusuporta sa akin, hindi ko man kayo individually na papasalamatan, talagang ako naman tutulong sa abot ng aking makakaya. Pero sa financial, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, ako po'y walang trabaho. Hindi ko kayo matutulungan. Kung kayo hihingi sa akin ng pambili ng ganito, ng ganyan, hindi ko po kayo matutulungan. Pero kung mayroon po kayong mga problema na technical at pwede nating tulungan, pwede nating gagawin ko po. Wala pong problema sa akin. Dahil ako naman po gusto ko lang makatulong. No? Pero suulitin ko po, kung kayo pupunta sa akin at hihingi po kayo ng pera sapagkat kailangan po ninyo ng pambili ng ganito, ng ganyan, pare-pareho tayo na nangangailangan din ng pera. Kaya nga po ako'y naghahanap ng trabaho. No? May mga responsibilidad po tayo sa ating pamilya at sa ating mga sarili na wag naman po natin iasa sa mga politiko at wag naman po natin samantalahin yung sinasabi nilang pagiging lingkod bayan. Pag-utusan po ninyo kami, pero wag naman po ninyo kaming hingan sapagkat wala naman po kaming ibibigay. No? So, ayan, mahusay na komunikasyon. Kailangan effective yung pag-communicate ninyo sa inyong mga napipisil na kandidato. Sapagkat kung ngayon pa lang hindi nila kayo nakakausap, how much more pag yan nanalo na. Diba? At syempre, uulitin ko, sinasabi dito sa akin na research, kailangan visionaryo siya. Kailangan may tinitignan siya. Kaunlaran ang tinitignan. Sa tama ang tinitignan. Yung mabuting pamamahala ang tinitignan. Baka ang tinitignan ninyo kung paano wawalang yahin ang pera ng bayan. Wag po ninyong bigyan ng pagkakataon. Mahalal ang mga ganong uri ng kandidato. Nasa atin pong kamay ang ikakapanalo ng mga mabubuting kandidato. At nasa atin din pong kamay ang ikatatalo ng mga mabuting kandidato at ikapapanalo ng mga walang yang kandidato.
Pampito, katapatan sa bansa. Marami dyan nanunumpa pa sa panatang makabayan, pero hindi naman sinasapuso po ang pagiging isang tunay na Pilipino. Naisip ko nga ito na sa pagpapatuloy ng ating podcast, itong ating ginagawang live, siguro marahil, magbalangkas ako ng mga katanungan na itatanong ko sa mga kandidatong pwede kong personal na mapuntahan kahit mga 3 hanggang 5 minuto. Matanong ko sila, ano ba ang stand ninyo sa food security sapagkat next week o itong papalapit na linggo, magdedeklara na ang ating presidente ng food security emergency. Diba? Ano ba stand ng mga kandidato dyan? Pangalawa, ano ba stand ninyo sa good governance o sa mabuting pamamahala? Pangatlo, ano ba stand ninyo sa West Philippine Sea? Gusto kong malaman. Gusto naming malaman. Kayo ba may mga hakbangin o mga polisiyang gustong isulong o isabatas patungkol sa West Philippine Sea na atin ang West Philippine Sea dahil tayo ang tunay na may-ari ng West Philippine Sea. Pang-apat, ano ba katayuan ng mga kandidatong ito patungkol sa usapin ng same-sex marriage? Dapat alam nila yan. At panglima, ano ba ang dapat ninyong katayuan tungkol doon sa pagiging mabuting leader at particular na sa intelligence fund? Napakadaming usapin tungkol dyan sa intelligence fund na yan o confidential fund na yan. Sino ba ang mga dapat na meron yan? Sino ba ang mga dapat wala yan? Saan ba ito ginagamit? Dapat ba ito alam ng taong bayan? Ang intelligence fund ba o confidential fund dapat isa publiko? Hindi na yan intelligence at confidential fund kung magkakagayon. Diba? So yung 5 na lang na yan ang gusto kong itanong sa kanila. Sooner or later magkakaroon tayo ng pagkakataon, makapanayam yung ilan sa mga kandidato na magbubukas ng pinto para sa atin at yan naman po ay ating pupuntahan at pauunlakan. Kung meron po kayong mga alam o mga kakilalang kandidato, lalo-lalo sa pagkasenador, na gusto maglahad ng kanilang mga katayuan tungkol sa mga 5 paksang aking nabanggit, open po ang aking messenger, telephone number para makipag-usap sa kanila. Mag-schedule po. Ako po pupunta sa kanila pagkat gusto ko pong mapakinggan nila personal, mapakinggan natin personal ang kanilang mga sagot sa mga isyong ito. 5 po yan, food security, mabuting pamamahala o good governance, yung West Philippine Sea, yung same-sex marriage, at ano ba yung pang-5? Parang nalimutan na natin. Yung confidential at intelligence fund. Diyan lang po sa 5 usapin na yan tayo magtatanong sa mga kandidato. Suriin po natin ang mga kandidato. 12 po ang senador nating iboboto. Kaya naman po, dapat maging masuri po tayo sapagkat nitong nakaraang January 14, naglabas ng TRO ang Supreme Court na pinapayagan ng isang kandidato na dineklarang nuisance candidate ng COMELEC na maging kandidato sa pagkasenador, na naging dahilan kung bakit ang pagkakaimprenta ng humigit kumulang 150 million worth of printed ballot ay isasantabi o ibabasura na ng COMELEC. Alinsunod sa proseso ng National Archive. May proseso po kasi doon sa pag-scratch o pag-iisang tabi ng mga dokumento na yon. So, napagastos ang COMELEC ng mahigit 150 million dahil sa desisyon ng Supreme Court na ito. Hindi naman natin sinisisi ang Supreme Court sapagkat sa dami naman talaga ng batas. Ang dami ng kaso naman talaga na kanilang dinidinig, talaga namang magkakaroon ng ganitong sitwasyon, no? So, 150 million na balota na naimprenta na ang hindi gagamitin, hindi na magagamit na proper way, yan di-dispose ng COMELEC at mag-i-imprenta ho ng bago. So, from 66, nag-withdraw si Manong Chubby Chingson, 65 na. Dumating yung bagong kandidato na nakakuha ng TRO sa Supreme Court, balik ulit sa 66. No? So, mukhang may mga maaapektuhang numero ng kandidato, tingin ko.
Dahil yung iba nakapagpa-imprenta ng mga tarpaulin na pagkalalaki na may mga number na nila. No? So, back to business tayo sa ating topic. Ang Pilipinas, nakakailang oras na ba tayo? Isang oras na yata mahigit. Ang Pilipinas ay patuloy na nakikipaglaban sa suliranin ng korupsyon. Nakakalungkot, ano? Ang Pilipinas ay merong ranking na 33. Alinsunod sa Corruption Perception Index o CPI, ang Pilipinas ay nakakuha ng mababang marka. At noong 2022, tayo ay may score na 33 sa 100 na naglalagay nito sa 110 sa 180 na bansa. Ang ating namang Global Competitiveness Index, ang World Economic Forum ay naglathala ng Global Economics Index, Global Competitive Index na sumusuri sa mga salik na nakakaapekto sa kakayahan ng isang bansa na maging kompetisyon sa pandaigdigang ekonomiya. Ang korupsyon ay isa sa mga salik na isinuri sa index at ang Pilipinas ay karaniwang nakakuha ng mababang marka sa aspetong ito. Diyos ko po. Sa dami-dami ng aspetong gagalingan talaga ng Pilipinas, talagang korupsyon talaga. May mga ulat pa ang ibang organisasyon. Ang mga organisasyon tulad ng World Bank at Asian Development Bank ay naglathala rin ng mga ulat na tumatalakay sa mga issue ng korupsyon sa Pilipinas. Karamihan sa mga ulat na ito ay nagpapahayag ng mga negatibong epekto ng korupsyon sa ekonomiya at pag-unlad ng bansa. Ang mga uri ng korupsyon sa Pilipinas ay ang grand corruption. May grand corruption pala. Kasama dito ang malalaking halaga ng pera na ninakaw ng mga opisyal ng gobyerno tulad ng pork barrel scam. Diyos ko po. Meron pang petty corruption. Ito ay tumutukoy sa maliliit na halaga. Diyos ko po, may malaki at malaki. Pero parehong corruption din yan. May kategorya lang ng grand at petty. Itong petty ay tumutukoy sa maliliit na halaga na suhol. Diyos ko, suhol naman to. Na hinihingi ng mga kawani ng gobyerno. Diyos ko, nakakahiya. Para sa mga serbisyong dapat ay libre. Ewan ko po naman. Pilipinas. Nepotismo at favoritismo. Diyos ko, nepotismo at favoritismo. Ang pagpabor sa mga kamag-anak at kaibigan sa pagkuha ng mga trabaho at proyekto sa gobyerno. Ang mga epekto ng korupsyon sa Pilipinas, mabagal na pag-unlad ng ekonomiya, ang korupsyon ay nagpapababa ng pamumuhunan at negosyo na nagre-resulta sa mabagal na paglago ng ekonomiya. Siyempre naman, kung corrupt naman ang bansa, talagang pag may ganyang bahid ng isang korupsyon, sino ba namang international investor ang gaganahan? Diba? Kawala ng pantay na oportunidad. Siyempre, kapag na-corrupt ng opportunity, umasa tayong mga nasa Maralita, ang Tigalungsod, tayong mga nasa Laylayan, lamang na tayo na hindi tayo makuha sa mga oportunidad na yan. Hindi tayo makakuha. So, pagkakasira ng tiwala sa gobyerno. So, kaya tayo naririto sapagkat gusto natin, 2022 datos to gusto nating i-rebuild na ang taong bayan ay dapat magtiwala sa gobyerno sa kasalukuyan sapagkat hindi natin mababago ang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Yan ang totoo. Hindi natin mababago ang Pilipinas sa susunod pang 6 na taon, 12 taon. Hindi natin mababago ang Pilipinas. Kaya, hindi na nga natin mabago ng mga leader natin, at least atin man lang bilang mga mamamayan, magkaroon tayo ng inisyatibo na baguhin talaga itong mga sistemang ito. Kaya nga, tayo po ay tumutulak o nagtutulak ng good governance. Tayo po ay nag-aadvokasya ng mabuting pamamahala. Sapagkat sa mabuting pamamahala, ibabalik ng tao ang tiwala. Sa pamahalaan. So, samahan po ninyo ko sa krusadang ito, mga kasama, sa good governance. Sapagkat itong good governance, hindi naman kaya individual. Ako per se, hindi ko kaya itong gawin. Maaring ako po'y bababa sa mga kabayanan. Maaring ako po'y makapagsalita sa ilang mga forum, talakay sa mga ganitong plataforma. Pero, kailangan ko po ng makakasama.
at ang inyo pong suporta sa pagla-like and share ng mga ganitong uri ng live videos na ipopost namin sa YouTube at iba't iba pang mga channel, eh makakatulong po ito. At least kahit papano, hindi man kabuuan, eh maging bahagi tayo ng pagsugpo sa korupsyon at pagtulak ng isang mabuting pamamahala. Mga kasama, maraming nagsasabi na, ako hindi na lang ako makikialam. Yang hindi po ninyo pakikialam ay isang indikasyon na kayo ay bahagi. Kayo ay bahagi ng pag-ayon sa mga korap na leader ng gobyerno. Bakit? Eh hindi nga kayo nakialam eh. Hindi kayo tumanggi, hindi kayo lumaban, hindi rin kayo namayagan. Pero dahil hindi kayo na literal na namayagan, ang inyong pakikialam ay pagpapababa ng bilang ng mga katulad namin na nagtutulak ng mabuting pamamahala. Marami po tayong bagay na pwedeng pagtulong-tulungan. Unang-una po sa lahat ay ang pagpapashare nitong videos na ito at ang paglalike ng usapang gobyerno with Christian Grabador. Maglalabas kami ng mga infographics. Maglalabas ako ng mga infographics na sooner or later pwede po ninyong i-share para po magkaroon ng public awareness. Ang isa pa naming binubuo, siguro bago matapos ang buwan ng Enero, ay magkakaroon kami ng mga voters education. Tutulong tayo sa pag-educate sa mga botante, lalo na sa mga first-time voters. Tuturuan natin sila paano ba kayo bumoto sa makina, literal, at paano kayo pumili ng ibobotong mga kandidato. Kami po ay, ako po personal, ay open sa mga kolaborasyon katulad niyan. Ito pong ating gagawin ay isang noble cause sapagkat wala pong balik ito. Ang balik po nito ay ang pagpapala ng Diyos at pagtulong natin na magkaroon ng isang matatag na gobyerno sa pamamagitan ng isang mabuting pamamahala. Ako po ay para sa gobyerno sapagkat yan ho ay inihalal at may mandato ho yan ng taong bayan. Sino man ang leader na hinalal ng nakararami ay dapat igalang ng lahat. Hindi mo man binoto yan, ayaw mo man dyan, pero yan ang presidente, yan ang vice-presidente, yan ang mga senador. Eh, dapat ninyong irespeto at igalang. Pero dahil papalapit ang eleksyon, huwag kayong mag-atubili na tumulong sa pagpapaliwanag na bumoto ng tama, bumoto ng may maaayos na record, bumoto ng mga kapaki-pakinabang sa lipunan ng mga kandidato. Yun ho ang aking pinupush, yun ho ang aking tinutulak po ang pagkakaroon ng isang kilusan para sa mabuting pamamahala. At ang ating pong gagawin ay ang pag-create ng Voters Education Forum. Kung meron po kayong mga 50 tao, may isang kahit sa ilalim ng puno, bababa po ako. Magpapaliwanag po ako ng tungkol sa mabuting pamamahala at sa Voters Education na yan. At huwag naman po kayong mag-alala sapagkat ito pong ating palatuntunan, ito pong ating live ay magsasahimpapawid na regular every Tuesday and Thursday at Sunday night para naman po mahaba-haba. So madami ho ang nag-post, marami ho ang nag-comment, di ko na kayo maiisa-isa pero yung kumpare kong si kumparing Mayo, eh baka ito hindi hindi padala nito ang delivery ko sa JNT. Paring Mayo, kamusta ka na? Si Mare. Napakabait ito. O, si Rain, andyan dyan. Si Tita Merly, andyan din. Oo. Si Lay Tulay, andyan dyan. Hi, Lay. Okay, Ate Josie, andyan dyan ka pala. Si Kalayon, si Dena Ong, si National Treasurer. Si Ate Cecil Angeles, tama ba? Oo. Si Ate Grema, si best friend Jana, andyan din. Si Boss Lorna Misa, andyan din.
Ang tita Lenny ko, andyan dyan. Napakabata, napakasexy, napakaganda. Mga kumaring Lin ko. Si kapatid na Buboy, Toscano ng Paranaque, pinakamatibay at pinakasiga sa La Huerta. Bata mo ko, boss. Andyan po nakinig at nanood yung ating sa mga teachers po pala. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa inyong gagampanang trabaho sa papalapit na eleksyon. Maraming salamat po sa mga teachers at mga non-teaching personnel na tutulong at magiging kabahagi ng pagdaos at pagiging makatagumpay ng halalan na papalapit. Maraming salamat po ngayon pa lang. Dahil nakita ko po si Ma'am Margaret ng Lakeview. Hi ma'am. At syempre, andyan dyan yung kaibigan natin si Sir J.M. Belayo. Si Paolo, andyan dyan din, pinsan ko. Ano pa ba to? Ate Lenny. Unisa, andyan dyan din. Ate Lenny, hi. Si Bishop Ray, andyan dyan din. Classmate Joy, andyan dyan. Andyan dyan din misis ko, si Myra. Huwag mo kalilimutan. Ang nag-iisa. Ano pa ba to? So, sige po. At maraming salamat po sa mga nanood, nakinig, at i-share po ninyo itong video natin. Huwag niyo pong kalilimutan. Paki-subscribe na rin ako sa Facebook, sa Christian Grabador. At magsasahim papawid na po tayo regular para naman lagi nating matalakay yung iba't ibang mga aspeto at mga usapin ng ating lipunan. No? So, again, maraming salamat po sa inyo, sa mga nanood. Andyan din si George Endoso, si Sir George Endoso. Teacher yan classmate ko yan. Siyempre, yung pinsan ng asawa ko, si Mary Grace. Sige. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Sa Tuesday po, ang ating first episode ng ating Usapang Gobyerno with Christian Grabador. At asahan po ninyo na mas mainit, mas maganda, mas informative ang ating mga paksang tatalakayin sa mga susunod pa nating pag-uusap at pagkikita. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Mabuhay po kayo at isang magandang gabi sa inyong lahat.